Hello mga kagrasya. So, atin na pong talakayin itong episode talata 10 at kabanata 2. Okay? Dahil may nagtanong sa atin na ang gawa ba ay utos ng Diyos o hindi. So itong gawa na nandito, mga kapatid, ito ay utos ng Diyos para sa mga ligtas. Hindi niya ito inutos sa mga taong hindi ligtas. Basahin natin. Sabi niya, kung ano tayo ngayon, ito ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So ang nakasulat dito, mga kapatid, is tayo, natin. Ito. Kasama si Apostol Pablo, mga kapatid, ang sumulat nito kasama sa kaligtasan na nasusulat sa pamamagitan ng habag ng Diyos, sa biyaya ng Diyos na nakasulat sa 8 at 9. Kasama doon si Apostol Pablo. Kaya sinabi niya, kung ano man tayo ngayon, ito ay gawa ng Diyos. Sa ating pakikipag-isa kay Kristo ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Itong mabubuting gawa, ito ay hinanda ng Diyos para sa mga taong niligtas niya, hindi sa mga taong hindi paligtas. Nakuha pa natin? Upang ito ay gawin natin. Itong inihanda ng Diyos. Dahil noong hindi pa tayo ligtas, iba ang gawain natin. Hindi para sa Diyos ang ating gawain. Para kay Satanas, mababasa natin yan sa itaas, sa Efeso 2, 1 hanggang 3. Yan ang gawain natin nung hindi pa tayo ligtas. At ito ay nagawain ay hindi para sa Diyos. At hindi ito ang inihanda ng Diyos para ating lakaran. So, nang binuhay tayong muli, mababasa natin sa 4 at 5, nang binuhay tayong muli ng ating Diyos dahil tayo ay patay dahil sa ating kasalanan, ito na ang nangyari. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating mga gawa. At itong inihanda ng Diyos na gawa, na gawin natin, ito ay bunga ng kaligtasan natin. Dahil yan ang purpose, yan ang layunin ng Diyos, kaya tayo niligtas, kaya tayo binuhay mula sa ating pagkapatay, espiritu. Ito ang layunin ng Diyos para makagawa tayo ng mas mabuti pa para sa Panginoon at sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Nakuha ba natin? Kaya yan ang layunin ng Diyos. Bakit niya tayo niligtas? Kaya inihanda niya sa atin ang mabubuting gawa. So nakuha natin, mga kapatid, inihanda ito ng Diyos. Laruin ko, ito ay inihanda ng Diyos na gawin natin dahil tayo ay Kanyang niligtas. Amen? Okay, mga kapatid, balik tayo. Kung ang mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ay para sa mga ligtas na, sa Efeso 2:10, ang kaligtasan, ibig sabihin, ang kaligtasan natin ay hindi bunga ng ating mabubuting gawa. Amen? So, ang mabubuting gawa ay ito ang bunga ng ating kaligtasan. So, tama ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, Kapitulo. Tama ang sinabi ni Apostol Pablo na author din itong Efeso. Ang sinabi niya sa Roma 7:4, sabi niya, gayon din naman
mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan nang kayo'y naging bahagi ng katawan ni Kristo upang maging kabiyak ni Kristo na muling binuhay at magbunga ng mabubuting gawa ukol sa Diyos. Amen? So ito ang layunin ng ating Panginoon. Bakit tayo ay muling binuhay? Sabi ng 4 dito sa 2, muli tayong binuhay para makagawa tayo ng mabubuti na ukol sa Diyos. Hindi na itong gumawa ka ng kasamaan na nakasulat sa Episode 2:1 hanggang 3. Amen? So nakuha natin. So ano daw ang mabubuting gawa? Sabi ng Roma 7:4, ito ay bunga. Kaya ang mabubuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan, na binuling tayong binuhay ng ating Panginoon para makagawa tayo ng mabubuting gawa na bunga ng binuhay tayo, na ito ay gawa na ukol na sa Diyos na bumuhay sa atin. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, ang thought ng sumulat ng Efeso at sumulat rin ng Roma ay para sa kanya ang mabubuting gawa ay bunga ng kaligtasan. Hindi yung gumawa ka ng mabuti para ka maligtas na pilit mong binabali, kapatid. Amen? So, nakagawa ka ng mabuti dahil niligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang habag at biyaya at kagandahang loob para makagawa ng mabuti. Hindi na yung hindi mabuti na dati ay gawain natin. Amen? Kaya mga kapatid, ang ligtas na sa pamamagitan ng habag at biyaya ng ating Panginoon ay ito ang mangyayari sa atin. Sinulat rin ni Apostol Pablo sa Roma chapter 6 verse 6, aking basahin. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan, at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Amen? Ito ang layunin ng ating Panginoon. Kaya tayo'y iniligtas niya. Kaya tayo, ang kasalanan natin ay binayaran niya upang makagawa na tayo ng mabuti, para hindi na tayo maalipin muli ng kasalanan. Ito ay pinakong kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So mga kapatid, ibig sabihin ba na dahil ligtas na tayo ay gawin na natin ang kasalanan na gusto natin? Ito ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 6 verse 1 to 2. Sabi niya, ngayon ang sabihin natin, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ang sagot, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. So, klaro mga kapatid. Verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinakong kasama niya upang mamatay at ang makasalanang katawan, at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So ito ang sagot mga kapatid, na kapag ligtas ng tao ay libre na bang gumawa ng kasalanan? Sagot ni Apostol Pablo, hindi. Hindi ganyan. Kaya tayo makagawa ng mabuti para sa Panginoon dahil tayo ay patay na sa kasalanan. Hindi na tayo magpakananasa sa kasalanan dahil patay na tayo sa kasalanan. At ito ay pinako kasama ni Kristo doon sa cross. Amen?
Yan rin ang sinabi niya sa Colosas Kapitulo 2, verse 12 hanggang sa 15. Amen?